Amen. Magandang umaga sa bawat isa. Yon, lahat po tayo ay pagod. Amen po ba? Yon. Maraming dahilan ng pagiging kapaguran natin. No? But ano lang yon, okay lang yung sabi mo, okay lang yung mapagod. Okay? Okay lang yon. We need that. Kasi kapag hindi tayo napagod, hindi tayo makakaranas sa kapahingan mula sa Diyos. Amen po ba yan? Amen. Ako nga, rest verano pa rin yung boss ko until now eh. Nangangailangan ng talagang kapahingan. Pero siguro pag magpapahinga na ako, yung nasa kabaong na ako. Yun na lang yun. No? But today, no, muli, atin pong pag-aralan ng salita ng Panginoon. And let's go to chapter 18. Muli, no, na ating pinag-uusapan for the past few weeks. Let's go to chapter 18, verses 18 na po. Verses 18 hanggang 22. Yun lamang yung atin munang basahin. No? Sabay-sabay po tayo magbasa. Pwede po bang lahat ay makiayon sa pagbasa sa umagang ito? 1, 2, 3. Let us read. Go! Amen. 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 Yes. Amen. Amen. Yes. Amen. Pagpalain ng Diyos sa kanyang mga salita. Tayo po yumukot manalangin. Hallelujah. Yes, Holy Spirit, today, Lord God, kami po ay nagpapasalamat sa muling pinagkaloob mo sa amin na panibagong linggo na kung saan, Lord God, kami po ay mananambahan at kami makikinig ng iyong mga salita, ng mga mensahe that will encourage us, Lord God, strengthen us, O Lord. Sa pangalan ni Jesus, dalangin namin, Panginoon, na anuman ang mayahayag sa umagang ito, ay hindi magmula, Panginoon, sa iyong lingkod, kundi sa iyo lamang, Lord. Ikaw lamang ang magpahayag, ikaw magdala ng mga salita, o ikaw maglagay ng mga salita sa aking mga labi, puso at isipan, Panginoon. Langisan mo ang aking mga labi sa umagang ito, Panginoong Diyos, at dalangin nga po namin na sa iyo rin magmula ang kaunawaan, Panginoong Diyos, sa umagang ito. Ingatan niyo po kami at katagpuin, Lord God, sa umagang ito, Panginoon, sapagkat ang nais namin, Lord, maranasan ng iyong banal na presensya, Lord God. Sa iyo po ang pinakamata sa papuri, pagluwalhati at pagsabat ang lahat ng anak ng Diyos na handang makinig ng kanyang mga mensahe, magsabi ng malakas na, Amen, Amen, and Amen. Amen. So again, tayo po ay nasa series ng ating pag-aaral. This is part 3, pero pang-apat na. Tama po ba? Pang-apat na to, pero part 3 pa lamang kasi yung una hinati natin. Okay? So again, win God's favor. Okay? Until the end of this year, we need to win the favor of God. Amen po ba? Okay. Hindi pa huli ang lahat. We still have more time. How many days pa? So it's more than 10 days pa siguro. Tama ba? Ano ba tayo ngayon? 21. Sakto pala, 10 days na, no? So, still, may chance ka pa to experience God's favor in your life. Amen? Amen. So, nasa pangatlong bahagi tayo at ang pinag-uusapan natin is favor of God's eternal life, no, in God's kingdom. Of course, when we talk about eternal life, we're talking about the kingdom of God. Amen po ba? Kasi wala namang eternal life aside from the kingdom of God. Nakuha po ba niya? Okay. So kung may mga tao na nag-aakala na makakaranas sila ng isang walang hanggang buhay, apart from the kingdom of God, nagkakamali sila. Okay? Ang eternal life ay matatagpuan lamang sa kaharian ng Diyos. Amen po ba? Amen. So may tatlong bagay lang tayong pag-aaralan dito na nagbigay pukaw, no, sa inyong lingkod. Okay. Dito sa chapter 18, 18 hanggang 22, makikita natin na merong isang rich ruler. Ibig sabihin ng rich ruler, talagang nasa kanya na yung possession and position. Sabi mo possession and position. Of course, rich ruler. Yung rich, that is possession. And then yung ruler, that is his
position. Tama po ba? So, kung titignan natin, nasa kanya lahat. Tama po ba yan? Amen. Para bang siya na yung blessed, siya na yung pinagpala. Pero, there is something wrong here na kailangan nating makita. Even though sa palagay niya, nasa kanya na lahat ng bagay, and yet, gusto niyang ma-secure yung kanyang kaligtasan, yung isang buhay na walang hanggan sa kaharian ng Diyos. Kaya nga, along the way, nagtanong siya sa ating Panginoon. Punta po tayo sa verse 18, sabi niya, tinanong siya ng isang pinuno, mabuting guro, ano gagawin ko upang magmana ng buhay na walang hanggan? Okay? Tingnan natin. Because I do believe, siya mismo alam niya, na bagaman may mga bagay-bagay siya sa buhay, the position, and then the possession, and even siguro sabihin natin yung fame. Ibig sabihin ng fame, ito yung katanyagan. Okay? Bagaman nasa kanya yung lahat ng mga bagay. And yet, merong napakalaking question mark sa kanyang buhay. Gusto niya pa magkaroon ng isang buhay na walang hanggan. Kasi para bang dito sa lupa is nakamtan na niya ang lahat ng bagay. Except for one thing, that is eternal life in the kingdom of God. Amen? Okay, sabi niya, tinanong siya ng isang pinuno, mabuting guro, anong gagawin ko upang magmana ng buhay na walang hanggan? Verse 19, sabi niya, sinabi sa kanya ni Jesus, bakit mo ako tinatawag na mabuti? Walang mabuti kundi ang Diyos lamang. Okay? So, makikita natin dyan na itong mayaman, itong rich ruler, he is so concerned on how to inherit an eternal life. Kaya nga, tinanong niya si Jesus. So, again, sabi nga, there is this big question in his heart. No? Because he believes, I do believe, naniniwala ako na siya'y naniniwala na hindi kayang bilhin ng kayamanan niya yung isang buhay na walang hanggan. So, makikita pa lamang natin dito na kailangan niya o gusto niya magkaroon ng isang buhay na walang hanggan. Amen? Okay? So, tatlong bagay lang ang isang dapat nating matutunan o malaman for us to have the favor of God regarding eternal life in God's kingdom. Tatlong bagay lang. Unang-una, ito po, is establish relationship with God. Okay? Establish relationship with God para maranasan natin yung God's favor of eternal life, no? Kailangan natin ma-establish yung relationship na yan sa Diyos. Maraming sasabihin natin, di ba pastor, in-establish na ni Lord yung relationship sa atin, niya sa atin? Yes. In-establish ni Jesus o ng Diyos ang kanyang relationship sa atin, pero tayo hindi pa natin in-establish yung ating relationship sa Diyos. That is a two different thing. Magkaiba po yun. Nakuha niyo po ba? Hello? Ang ginawa ni Jesus, siya'y naparito sa lupa upang ihandog ang kanyang buhay at mamatay sa krus at ialay upang tayo iligtas. At ang sabi niya sa John 1:12, anong sabi niya doon? Pwede ba natin buksan ng John 1:12? Anong sabi niya? Tingnan niyo po. John 1:12, okay. Itong sabi niya. Okay? Subalit ang lahat ng tumanggap sa Kanya, na sumasampalataya sa Kanyang pangalan, ay Kanyang pinagkalooban sila ng karapatan na maging mga anak ng Diyos. So through Jesus Christ, listen to this, through Jesus Christ, that relationship was established, or were established. Nakuha na natin? Hello? In-establish na on the part of God, on the part of Jesus, na-establish na, naitatag na, naitayo na, o naihayag na yung relasyon ng Diyos sa atin. But the problem is tayo. So for us to experience and to receive yung God's favor of eternal life, kailangan ma-establish natin yung ating relationship naman sa Diyos. Kasi ang Diyos kasi ipinahayag niya yung kanyang pag-ibig sa atin. Sabi niya, ito yung magiging point of connection. This is the way for you to have a relationship to me, ang sabi ni Lord. But then again, we're not moving, we're not stepping, we're not believing, we're not receiving Him. Hindi natin tinatanggap yung inaalok. At makikita naman natin dito, along the way sa istorya, sa Luke chapter 18, no, na kung saan, ay hindi tinanggap, ni-reject ng mayaman yung inaalok ni Jesus. Tama po ba? Kung talagang ating babasahin pa, pababa, sa 23, pababa, kung babasahin pa natin yon, talagang ni-reject niya yung relationship o the way
yung pamamaraan para magkaroon ng isang buhay na walang hanggan. Nireject niya yun. Kasi bakit? Meron kasi siyang pamamaraang sarili. At ganun po tayo. We establish our own way, no, para masabi natin, may relasyon ako sa Diyos. Kasi kung tatanin ko kayo, mabait naman ako, sasabihin nyo. Okay naman ako. Tama? Gaya lang ng sinabi nung mayaman. Kaya ang sabi ni Jesus, pinangunahan na siya. Alam ko sasabihin mo, para praising alam ko sasabihin mo na alam mo yung kautusan, na nagbabasa ka ng Bible, that you attend church, that you are worshiping God. You know what? You can worship God without any relationship to Him. Pwede ka mag-worship sa Kanya na wala kang relationship sa Diyos. You can read Bible without any relationship to God. Pero isang bagay lang, hindi mo kayang gawin, hindi natin kayang gawin, to enter into the kingdom of God. Nakanyo po ba? Kaya nga, marami magsasabi, di ba, sa Matthew chapter 7, verse 21, Lord, Lord, hindi ba't nangaral kami ng iyong mga salita? So, ibig sabihin, kaya mo pa rin palang makapag-share ng Word of God, you can preach the Word of God without any relationship with God. But again, we cannot enter doon sa eternal life, doon sa kingdom of God. We cannot receive eternal life and be in the kingdom of God. Napakabigat po nun. Nandiyan ka pa ba? So napakahalaga nun no, na dapat ma-establish yung ating relationship sa Diyos. Alam naman natin yung sinasabi ng Panginoon sa John chapter 3 verse 3. Tingnan natin. Unless a man be born again, he cannot see the kingdom of God. Ibig sabihin, ang gusto kasi ng Panginoon, yung maipanganak tayo sa Espiritu. At kapag tayo naipanganak sa Espiritu, nagkakaroon tayo ngayon ng new birth, new identity, new relationship sa Diyos. Nakukuha po ba yan? Church, are you there? Kaya nga, see to it. See to it. Ngayon pa lamang, if you are aiming, if you are praying, if your goal is to inherit God's kingdom and to have eternal life in heaven, ngayon pa lang, ayusin mo na yung relation mo sa Diyos. Napakahalaga po nun. Until now, marami pa rin mga Kristiyano, hindi nila na-establish yung kanyang relationship sa Diyos. Pag sinabing na-establish, hindi niya nagiging matatag, hindi nagiging maayos ang kanilang relationship ni Lord. So, very shaky, nasishaken sila. Naliligalig sila, kaya konting bagay lang. Tingnan nyo, ano nangyayari? Di ba? Nagkakaroon ng breakaway. Nagkakahiwa-hiwalay. Bakit? Kasi hindi establish yung relationship. Isang bagay yon na napakahalaga. Kailangan ma-establish yung relationship na yan. There's nothing wrong. There's no doubt regarding the relationship na Diyos sa atin eh. Nasa atin yung problema. Sabi mo, nasa akin yung problema. Ayun. Nasa atin yon. Alam nyo, napakabuti ng Panginoon kasi binigyan niya tayo ng free will. And that free will must be used according to the will of God. Even though we have that will na binigay sa atin ng Panginoon, still that will must be aligned to the will of God. Yun ang napakagandang bagay. Diba? Kasi nga-establish yung relationship natin. Pag ini-establish mo yung relationship mo sa Diyos, parang sinasabi mo, Lord, even though I have my will, but my will is to do your will. Mahirap ba madali? Mahirap ba madali? Ang hirap, di ba? Ang hirap kaya, Panginoon, na yung kalooban mong maganap sa kalooban ko. What's the sense of having my own will? Bakit mo pa ako binigyan ng sariling kalooban kung ang kalooban mo rin naman ang mangyayari o magaganap sa buhay ko? Kasi kung meron kayong relationship, kailangan isa lang kaisipan niyo eh. Isa lang ang motibo natin. Isa lang ang purpose natin. Isa lang ang plano natin. Isa lang ang hinahangad natin sa buhay. Amen? Kasi nga, we have that established relationship. At kapag established yung relationship niya, siyempre pumapasok yung trust. Tama? Nandiyan ka pa ba? Amen. So, napakabuti ng Panginoon. Tingnan niyo po yung John chapter 5, verse 24. Ang sabi rito, I tell you the truth, whoever hears my word and believes him who sent me has eternal life and will not be condemned. He has crossed over from death to life. I tell you the truth, a time is coming and has now come
when the dead will hear the voice of the Son of God, and those who hear will live. Makikita natin, ang sabi ng Panginoon, napakaayos ang sinabi niya, napakalinaw, that my sheep hears my voice. Tama po ba yan? At kapag narinig ng tupa ang tinig ng Diyos, ibig sabihin, talagang they know Him. Familiar. Kasi nga, established, rooted yung kanilang relationship. Tama po ba yan? Na kahit nakapikit ka o kahit nasa kabilang kwarto ka, maririnig mo yung tinig because your relationship with your, sabi natin, with the shepherd is talagang intact, malalim, matibay. Amen po ba yan? Nandiyan ka pa ba? So that is number one. Let us establish our relationship with God. Hindi lang tayo basta okay na yung binigay ni Lord. Hindi eh. Hindi sapat kasi yung pinaniwalaan mo lang. Hindi sapat yon. Remember that everything start from believing. Tama? The moment na naniwala ka na, doon nagsisimula yan. Kaya nga, nung binasa natin kanina sa John chapter 1, verse 12, to those who believe in Him, to those who receive in Him, He gave the right to become children of God. Alam ko naman, naniniwala na kayo. But it's not enough. Use that moment na kayo po'y naniwala. Gamitin mo yung moment na yon na ikay naniwala. Let us grab that opportunity na habang ikay naniniwala, tanggapin mo siya sa iyong puso, sa iyong buhay. Nakuha niyo po ba? Kasi kapag pinabayaan mo yung paniniwala mo na yan, at diyan ka na lang namuhay, it's enough, Pastor. Naniniwala naman ako sa Diyos eh. Yes. It's not enough. Sabi ko nga sa inyo, even the devil believes in Jesus. So wala tayong pinagkaiba sa mga demonyo. Hello? Di ba? So tayo po ay hindi lamang manatili sa ating paniniwala sa Diyos, kundi ma-establish yung ating relationship sa Diyos. Amen? Anyway, ang Diyos naman, nais niya talaga na lumapit tayo sa Kanya eh. Inaalok ng Panginoon yung pagkakataon hanggat merong panahon. Amen po ba? Amen. So, pangalawa po is be separate from the world. Sabi mo, be separate from the world. Ibig sabihin, tayo po ay mahihiwalay sa mundo o sa gawa ng mundo or sa pamumuhay dito sa mundo. Kanina, yung relationship, sinabi natin, na ipanganak sa John chapter 3, verse 33, that we must be born again. Tayo po'y kailangang maipanganak muli. Nakuha niyo po ba yan? Nandiyan ka pa ba? At tayo po'y maipapanganak sa Espiritu. At alam niyo po ba na ang isang nanganganak, kapag siya po'y nanganak, ang first thing to do ginagawa nila is kinakat yung umbilical cord. Tama po ba? Hinihiwalay sa mundo or sa nanay. Nakuha? So tayo po ganun din. No, kailangan ganun din tayo. Nung naipanganak na ngayon tayo sa mundo, no? Dahil nasa mundo pa naman tayo, sa mundong ibabaw na to. Tayo na-born again na ngayon. Pinuputo na ngayon natin yung relationship natin dun sa dati natin. Nakuha niyo po ba? Okay, we will live on our own. Dun sa bagong buhay. Dati kasi, dependent yung bata habang nasa loob ng tiyan eh. Tama po ba? Kumakain doon umiinom, lahat doon humihinga, sa pamagitan ng magulang, ng nanay. Pero nung siya'y naipanganak na at pinutol na yung kanyang connection, yung umbilical cord, doon sa magulang, sa nanay niya, mamumuhay na lamang siya sa sarili, hihinga siya sa kanyang sarili, kakain siya sa kanyang sarili. Magre-react siya sa kanyang sarili. Nakuha po ba natin? So, ganun yung nais ng Panginoon sa atin. Para makapagmana tayo ng isang buhay na walang hanggan, kailangan maputol yung connection natin sa mundo. Ang tanong, kaya ba natin na maputol tayo sa mundo? Kasi makikita natin dito sa storya, sa John chapter 18, if we will go back, tingnan niyo po. Ang sabi niya sa chapter 18, verses 22, or 19, balik tayo, 20, balik tayo sa 20. Ang sabi niya,
nalalaman mo ang mga utos, ito yung pinag-usapan kanina, huwag kang mangalunya, huwag kang pumatay, huwag kang magnanakaw, huwag kang tumayong saksi sa kasinungalingan, igalang mo ang iyong ama at ina. Verse 21, anong sabi niya? At sinabi niya, tinupad ko ang lahat ng mga bagay na ito buhat pa sa aking pagkabata. Verse 22, nang marinig ito ni Jesus, sinabi niya sa kanya, isang bagay pa ang kulang sa iyo. Di niya sinasabing mali yung ginawa, yung mga pagsunod niya sa 10 kautusan. Pero sabi niya, nang marinig ito ni Jesus, sinabi niya sa kanya, isang bagay pa ang kulang sa inyo. Okay? O sa iyo. Ano mang mayroon ka ay ipagbili mo, ipamahagi mo sa mga dukha, at magkaroon ka ng kayamanan sa langit at pumarito ka, sumunod ka sa akin. Makikita natin dito is that it's not enough na tayo po'y gumagawa ng kabutihan and yet we do love to do what is worldly. Nakanyo po ba? O kung ano yung mga bagay na nasa mundo na talagang nagpapalayo sa ating Panginoon o nagiging dahilan para tayo po ay makapagmana ng isang buhay na walang hanggan. Because kung babasahin natin ng 1 Corinthians chapter 15, no? Verses 50 hanggang 53, hindi makakapagmana ang laman, ang dugo. Hindi makakapagmana ng kingdom of God yan. Ang sabing ganon. No, kailangan talagang magkaroon tayo ng isang buhay na malayo o putol na yung connection natin sa world. You cannot serve two masters at the same time, ang sabi ng Bible. At isa pa, hindi naman pwedeng makapasok ang lahat ng bagay dito sa lupa doon sa langit. Nakuha po ba natin? Okay. Alam mo ba, ang sabi ng Bible is that we must not conform to the pattern of this world. Sabi niya, hindi na tayo dapat nakikiayon. Kaya yung bata kapag nailabas na, hindi na siya nakikiayon kung ano yung gusto ng nanay niya kapag kumain yung nanay niya. Hindi naman siya apektado na eh. Nakukuha? Wala na siyang koneksyon. Ang connection na lamang nila, siguro sabihin na natin na nadudong pa rin siya sa tabi niya, yung pag-aalaga, naroon pa rin, yung concern, naroon pa rin, pero yung mamuhay siya ng kanyang sarili to survive for his own, yung mga kailangan niya, yung hininga niya, no, lahat and everything, talaga kung titingnan natin, dapat wala na. Wala na siyang connection doon. So ito yung nais ng ating Panginoon, na maputol yung ating connection sa mundo. Bagaman, sasabihin natin, narito pa tayo sa mundo. Yes, we are here on this world or in this world, pero sabi na, do not conform. Sasabihin natin kasi, Pastor, paano yun? Aalis ako dito? Lalayas ako sa mundo? Saan ako pupunta? Sa planetang Mars? Para lang hindi ako maapektuhan ng mundong ito. Ano ang sinasabi ng Panginoon dito sa verse dito? Sa verse 20, tingnan natin. Balik natin sa verse 20. Ang sabi rito, or verse 22 pala, rather. Ang sabi niya, nang marinig ito ni Jesus, sinabi niya sa kanya, isang bagay pa ang kulang sa iyo. Ano mang mayroon ka, ipagbili mo. Ang ibig sabihin niyan, bitawan. Hindi ibig sabihin yung mga ari-arian niyo, yung kotse mo, yung bahay mo, ibebenta mo. Dahil literally, you obey the word of God. Literally, parang ito yung sinasabi. Kaya maraming ayaw sumama sa salita ng Panginoon. Ayaw nilang sumunod sa salita ng Panginoon because they take it literally. Ito ba yung gagawin natin? Ibebenta ko lahat ng ari-arian ko and then susunod ako sa Panginoon? Ito ba talaga yung nararapat? No! There are things in our life na galing sa Panginoon. It is a blessing from God. Tama po ba yan? Na hindi mo naman pwedeng ilayo sa'yo o bitawan sa'yo. Pero ang sinasabi lamang ng Panginoon is this, whatever things we have in our life, huwag natin panghawakan ito, hindi dito nakasalalay yung ating buhay. Huwag mong mahalin. Mga tao kasi, may mga Kristiyano, talagang focus na sila doon sa mga bagay na pinagkalip sa kanilang Panginoon. Na sinasabi ba nilang, di ba Lord, sabi mo, ingatan kasi namin. Ingatan, ang sabi ng Panginoon. Pero sabi ng Panginoon, do not focus. Kasi nakafocus na tayo dun eh. Do not give so much time to that. If it is for the Lord, bigyan natin yung time sa Lord. Huwag nating nakawin yung araw na para sa Lord. Huwag nating nakawin yung oras para sa Diyos. And you know what? Kapag ninanakaw natin yung oras para sa Diyos, no? We give so much time dun sa mundo na kung saan yung oras na to para sa Diyos yan eh. Dapat i-separate natin.
yung hindi para sa Diyos at yung para sa Diyos. Kasi they don't have any connection. Wala silang connection. Punta tayo dito sa Corinthians. Tingnan natin. Dito po sa Corinthians, chapter 6. Ang sabi nito, verse 14. Tingnan natin. Hanggang 17. Sabi niya, at binuhay ng Diyos ang Panginoon at bubuhayin din tayo sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan. Verse 15. Hindi ba ninyo nalalaman na ang inyong mga katawan ay mga sangkap ni Kristo? Kukunin ko ba ang mga sangkap ni Kristo at gagawin kong mga sangkap ng isang masamang babae? Huwag nawang mangyari. 16. Hindi ba ninyo nalalaman na ang nakikisama sa masamang babae nagiging iisang katawan na kasama niya sapagkat sinasabi ang dalawa ay magiging isang laman. Verse 17. Ngunit siya na nakikisama sa Panginoon ay nagiging isang espiritu na kasama niya. Bagaman nasa 2 Corinthians po tayo dapat. 2 Corinthians. Pero konektado din naman yan. Sa 2 Corinthians tayo. Okay. Punta tayo doon. Amen? Yun. Sabi rito, ito yung totoo. Okay? Huwag kayong do not be yoked with the unbelievers sa mga hindi mananampalataya. Sapagkat anong pagsasama, mayroon ang katwiran at kasamaan. Ano ba yung business niya? Okay, wala. Sabi rito, anong pagsasama, mayroon ang liwanag sa kadiliman. Okay? So verse 16 of 15. At anong pagkakasundo mayroon si Kristo kay Belial? O anong bahagi mayroon ang mananampalataya sa hindi mananampalataya? Verse 16. Anong pakikipag-isa mayroon ang templo ng Diyos sa mga Diyos-Diyosan? Sapagkat tayo templo ng Diyos na buhay, gaya ng sinabi ng Diyos. Ako'y mananahan sa kanila at lalakad sa gitna nila. Ako'y magiging kanilang Diyos at sila'y magiging aking bayan. Verse 17. Kaya nga, lumabas kayo sa kanila. Be separate from them. Kautusan po yan ng Diyos. Nandiyan ka pa ba? Kung yung sinasabi ni Lord Jesus kanina, napakalaking bagay nun eh. Nung sinasabi niyang, may isa pang bagay. Ito yon. Lumabas ka sa kanila. Lumayo ka sa kanila. At humiwalay kayo. Ano pa daw? Sabi ng Panginoon, at huwag kayong humipo ng anumang bagay na marumi. At kayo'y aking tatanggapin. Naku niyo po ba? Sabi nila, imagine, no, sabi niya, huwag niyo nga hawakan, kahit pala hawakan, napakatindi. In fact, sa mga ibang versions, sa ibang verse, ang sabi pa nga nung Bible is that, huwag kayong makikikain sa mga hindi mananampalataya. At saka ba? O kaya huwag kayong makikikain sa mga hindi mananampalataya. Sa December 25, hindi muna ako mananampalataya. Para huwag kayong makikikain sa akin. Sa amin, no? So, ito yung sinasabi ng Panginoon. Bakit na sa Panginoon na tayo po ay ma-separate from the world upang nang sa ganun kapag nasa langit ka na, hindi mo mamimiss yung mga bagay sa mundo. Nakanyo mo ba yan? Di ba may mga ganung bagay? Kapag ikaw ay pupunta sa ibang lugar or whatsoever, talagang tinatamlay mo na yung sarili mo doon sa isang bagay para sineset mo na yung sarili mo. Nakanyo po ba yan? Kung ikay mag-a-abroad, there are times mag-aaway yung mag-asawa para lang makaalis ka agad eh. May mga ganun. Kasi kapag attached ka na, ang hirap umalis eh. Ang hirap lumayo. Pag mahal na mahal mo na yung isang bagay, ang hirap po. Kaya ang sabi ng Panginoon, be separate from the world. Bagaman narito tayo sa mundo, but we are not of this world. Parang tayo ngayon. We are in this church, but we are out of this church. Lumilipad. Sabi nga ni Joel, lumilipad, parang agila. Lilipad ng lilipad ang isip mo. Ganon. Sabi ni Lord, be separate. Bakit? Kasi ang gusto ng Panginoon, tayo po ay naka-reserve para sa Kanya. Amen? Sino naka-reserve para kay Lord? Amen. Maghanda ka na. No? Kasi malapit na yung reservation mo sa langit. Naka-reserve ka na ba sa langit? Gusto mo na?
Gusto mo na yung siyempre sayang yung reservation. Baka may ibang makakuha nun. Kasi baka i-cancel mo yung reservation mo. Baka sabihin mo, Lord, parang ayaw ko na. Parang napamahal na ako sa mundo, Lord. Cancel my reservation. Sino dito hindi niya kinakancel yung reservation niya sa langit? Amen. Huwag nating i-cancel yon. Amen po ba? Huwag mong i-cancel yung reservation mo sa langit. Dito po sa 1 Corinthians or sa 1 Corinthians 5, 9 to 11, punta tayo. 1 Corinthians, unang Korinto, chapter 5, verses 9 to 11. Unang Korinto, yan. Isinulat ko sa inyo sa aking sulat na huwag kayong makisama sa mga mapaki-apid. Yan, sa mga babaero, sa mga lalakero, wag. Verse 10, ano sabi niya? Hindi ang ibig sabihin ay sa mga mapakiapid sa sanlibutan ito o sa mga masasakim at mga magnanakaw. Ibig sabihin, hindi naman yung sa mga masasamang tao talaga na mga sa sanlibutan ito, sabi yung mga nakikipad sa sanlibutan o sa mga sumasamba sa Diyos-Diyosan. Sa gayoy, kailangan pa kayong lumabas sa kanila. Verse 11. Kundi ngayon ay sinusulatan ko kayo na huwag kayong makisama sa kanino mang tinatawag na kapatid kung siya'y mapakiapid. Ibig sabihin, hindi sa mga unbelievers talaga. Ang sinasabi nila is yung mga nasa loob ng church na sinasabi nila na sila po ay religyoso, sila yung mga Christians, sila yung believer, but they are not. Nako niyo po ba? Kasi si Jesus, makikita natin, hindi naman niya iniwanan yung mga tax collector eh. Naki-join siya eh. Pero ang sinasabi dito is yung mga nagsasabi na they are Christians, they are for Christ, they are of Christ, and then they are not. Marami kasing ganon. Kasi kaya kanila ngayong iligaw eh. Kasi yung walang alam sa salita ng Diyos, hindi kanilang maliligaw. Pero yung mga nakakaalam ng salita ng Diyos, kaya kanilang iligaw. Nandiyan ka pa ba? Yun ang sinasabi rito. Okay? O sumamba sa Diyos-Diyosan o nagmumura. Napakatindi pala nun. Hello? Yung mga Kristiyano ka pa rin pero nagmumura pa rin. Meron pa ba dito nun? Wala na ngayon. Kahapon meron na. Ngayon lang nawala. Pag nasa church, hindi nagmumura. Pag nasa bahay, syempre bahay mo yun eh. Diba? Wala namang makakarinig. Tama po ba? Alam nyo, I don't know, itong nakalipas na, senior ko yun eh, na kapag tayo po yung nagmumura sa ating bahay, tayo nagpapahayag ng sumpa. Lalo pag minumura mo yung anak mo, sinusumpa mo yung anak mo. Ganun katindi yun. Kahit sabihin mong nagjo-joke ka lang. Pag minumura nyo o nagpapalabas kayo ng mura, nagmumura kayo, you are throwing curse to your family. Nakanyo po ba yan? O, yun. Tapos magtataka ka, bakit ganun yung anak ko? Minumura natin eh. Kina-curse natin sila eh. Dahil sa sobrang init ng ulo mo, nakakapagmura ka. Tama ba yan? Bagay pa ba sa isang Kristiyano yun? Lumalabas yung Word of God, lalabas yung mura. Wag, hindi po ganun. Napakatindi, no? O maglalasing. O magnanakaw, ni huwag man lamang kayong kumain kasalo ng ganyang uri ng tao. These are confessing that they are Christians but they are not. Kasi sasabihin nila, okay lang naman ah. Wala naman nakasulat sa Bible na huwag kang maglasing o huwag kang uminom ng alak. In fact, si Jesus, gumawa pa ng alak. So, itutwist nila. Kaya nga ito yung mas nakakatakot, hindi naman yung mga outside the church eh. But the people inside the church, sila yung mas nakakatakot. Because they know the Word of God. Kaya nga mas malaki ang kaparusahan ng mga nagsasabing they know the Word of God and yet they are not doing it, they are not applying it in their life. Mas mabigat po ang kanilang kahatulan. Di ba? May sinabi sa book ni Timothy. Sinasabi nilang sila religyoso, but they're denying their faith. Sabing ganon. Napakatindi ng sinasabi ni Paul kay Timothy nung tinuturuan ni Paul, mini-mentor ni Paul si Timothy. May mga tao talaga inside the church na sasabihin lang matured sila. Let us also separate ourselves to them because they are worldly.
Nakuha niyo po ba, church? Nandiyan ka pa ba? Amen. So, uulitin lang natin yung Romans chapter 12, verse 2. Do not conform any longer to the pattern of this world. Makikita natin yung mayaman. Hindi siya handa na iwanan yung mga bagay sa buhay niya. Di ba? Kaya nga, balikan natin sa verse 23 ng Luke chapter 18. Tingnan natin yung 23. Ano sabi niya? Subalit nang marinig niya ang mga bagay na ito, siya'y nalungkot sapagkat siya'y napakayaman. Alam niyo, kapag nakakaramdam ka na ng kalungkutan, kapag iniiwan mo yung halimbawa, iwanan ko yung bahay ko, parang ang bigat sa sarili ko. Iwanan ko yung trabaho ko, linggong-linggo. Iiwanan ko yung shop ko para sa Lord. Tapos nalulungkot ka. Isa lang ibig sabihin nun, hindi ka pa nakaseparate sa mundo. Your life is still worldly. Worldly ka pa rin. Kaya nga may mga tinatawag na carnal Christian eh. Carnal Christian. Talagang they're worshiping God, raising their hands, nagpipreach, pero nadudun pa rin yung pag-ibig nila sa mundo. I'm not against to those pastor na talagang may mga business pa sila. I am not against. Alam nyo, one time merong isang pastor na naghayag sa amin, sa aming grupo, ang sabing ganun, yung daw isang lalaki na nakabuo ng business na to, yung crypto. Sabi niya, kinausap ako ni Lord, ang sabi niya, gusto naming i-bless ang mga pastors. Oh, ganda eh. Ang sabi nila, kailangan daw kami mag-business ng crypto. Imagine, mag-i-invest ka daw ng 100,000, magiging ganito in few weeks time, in few months time. No? Sabi namin, kung gusto kaming i-bless ng mga tao na to, ng mga tao na to, ibigay na lang nila. Tama ba? Bakit pa kailangan namin mag-invest? Wala nga kami pera pang-invest eh. Invest na mag-invest kami, bigay nyo na lang. Mas mabe-bless kami doon. Sa kami kukuha ng 100,000 para invest lang. Tapos pinagmalaki nila, nakita mo si pastor ganito, bago yung kotse niya, di ba? Kilala mo siya? Opo, kilala ko. Hindi ba niya sinabi sa'yo na may ganitong business? Hindi po. Di ba kapitbahay mo lang siya? Ay. Di ba pader lang yung pagitan niyo? Ba't di niya sinabi sa'yo? Tingnan mo ngayon, bago ang kotse niya. Imagine that. Diba? This is my business. Ito yung aking business, to do the will of God. Amen po ba yun, church? Hindi para magpayaman. Sabi ng Bible, be separate from the world eh. Na makakapekto sa iyo. Kasi baka pag yumaman na ako, malaki na yung kita ko doon sa business na yon, baka hindi na ako mag-visitation sa inyo. O kaya kung magbibisit man ako sa inyo, aalukan ko kayo ng crypto. Nagsishare ako sa inyo ng crypto ngayon. Imagine mo yung pastor na yun, pupunta sa amin. Akala ko makikipag-fellowship sa amin. Ngayon pala, ilalatag niya yung kanyang business proposal sa amin. Eh pag alis niya, nag-usap-usap kami. Hindi. Hindi po namin gagawin yun. Amen po ba? Kasi talagang as much as possible, anything that hinders sa gawain ng Panginoon, it must be cut off. Putulin yan. Inalis nga ni Lord yung business ko eh. Di ba? Inalis na nga yung business ko, tapos magbi-business uli ako. So, yun ang isang bagay talaga na dapat talagang tingnan natin lagi sa ating buhay. Ano? Be separate from the world. At huwag kang malulungkot. Huwag kang malulungkot. Nakita niyo yung mayaman? Masyado siya eh. Balikan nga natin. Anong sabi niya doon? Ulitin lang natin. 18:23. Subalit nang marinig niya ang mga bagay na ito, siya'y nalungkot sapagkat siya'y napakayaman. Kasi talagang ano na siya, konektado na siya dun sa kayamanan niya. At hindi niya kayang iwanan yon para sa Diyos. Gusto mo magmana ng isang buhay na walang hanggan pero nakadikit ka rito? Eh, hindi mo naman pwedeng dalhin yung mga bagay rito, papunta dito. Are you there? Sa kabaong pa nga lang, di na magkakasya yun eh. Hindi magkakasya yung kotse mo doon. Unless pa-picture mo yon, tapos isama mo sa kabaong. Kung pera man yan, kung pa-cheque mo, pwede, cheque. Ipa-cheque mo malaki yung pera. Kung 1 billion yan, pa-cheque mo lang, doon mo na pa-incash sa impyerno.
Or kung saan kasi hindi pwede sa langit yun eh. Wala kasing bangko dun. Walang bangko doon. Walang signal ng globe. Wala. Walang GCash doon. Pero doon, merong G. Si Lord, si God. Siya lang yung naroroon. Ano? Are you there? Okay. At saka doon kasi, free. Free po doon. Free wifi. Lahat free. Free food. Lahat free. Kaya gusto ko na doon. No need for you to work. Only to worship. Yun lang ang kakailanganin mo doon para talagang sabihin na natin na mabuhay ka doon. Kasi kung di ka marunong mag-worship sa kalangitan, hindi ka mabubuhay doon. Naku niyo po ba? Kaya ang sabi ni Lord, ang mundo ay training ground natin. Dito pa lang, kailangan we must know how to worship Him. Nandiyan ka pa ba? And we can only worship Him if we will separate ourselves to the world. Because yung world ang nagiging dahilan, pumipigil sa atin to worship God. Pwede naman na yung kung habang nadudong ka sa mga bagay na binila sa iyo ni Lord, kung kaya mo na mapapurihan, madakila si Lord doon. Amen? Much better. Naku niyo po ba? Anyway, ang mga blessings na yan, mga pinagkatiwala sa atin ng Diyos, they are meant to be for God to be worshipped. Kailangan sa mga bagay na meron tayo, whether you eat or drink, do it for the glory of God. Kapag ganun ang nangyayari, ang sabi ni Lord, wow. Sabi ni Lord, wow, kaya pala, no? Na habang nagtatrabaho ka, habang nagbi-business ka, habang nag-aaral ka, eto, you can still worship me. Kaya mong i-manage yung time mo because still your priority is God. Naku niyo po ba? At alam naman natin, lahat ng mga bagay na talagang nagiging hadlang sa ating paglapit sa Diyos ay inaalis ng Diyos. Naku niyo po ba? Are you there? Yon. Pero kung talagang yayakapin mo yan, kasama kang ilalayo ng Diyos. Nakuha? Amen. So pangatlo, for us to inherit the favor of God, eternal life in the kingdom of God, is simply lang, follow God. Alam niyo, tinitingnan ko, what is the difference between the two? Follow and obedience. Parang pareho lang no? Follow, obedience. Parang pareho. Pero, yung palang follow means voluntary choice. Voluntary choice. Kaya sabi ng Panginoon sa mga salita niya, follow me and I will make you fishers of men. Hindi authoritative, hindi niya pinilit, hindi niya binigyan ng, kung hindi ka susunod, hindi niya tinakot. Ibig sabihin, voluntary, it's up to you. It's up to you. Naku niyo po ba, church? Andiyan ka pa ba? Yung kasing obedience, it is compulsory. Authority-driven. Dahil merong otoridad, merong kapangyarihan over the person, kaya whether you like it or not, susunod ka. Nakuha? Pero yung follow me, sabi ni Lord, ang nice niya is hindi tayo pinipilit. Meron tayong voluntary mindset na tayo ay susunod sa ating Panginoon. Alam niyo naman, ang isip natin, nagdadalawang isip. Susunod ba ako sa Lord o hindi? Mag-church ba ako o hindi? Magbabasa ba ako ng Bible o hindi? Di ba nagtatalo yung isip nyo? Tama, mag-work ba ako? O sisimba ako? Mamaya na lang may panghapon. Umabot yung hapon, hindi ka nakapagsimba. Tama ba? Is that you? Ikaw ba yun? Na mamaya na lang kasi may Sunday worship. Hapon, matulog muna ako, 4 o'clock pa naman yon. Nabisi ka na, nakatulog ka, naglaba ka, napagod ka, everything. 4 o'clock na, tinamad ka na. Susunod na lang, may midweek naman. Yun. Dumating na naman yung midweek. Di ka makahabol, sobrang traffic na. Nag-Christmas rush ka. Wala na naman. Sa Sunday na lang. Sunday, same thing na naman. Napagod ka na naman. So, ganun yung nangyayari. Ganun yung nangyayari. Because again, yung mindset kasi natin is that di naman tayo ganun kasama. Sinusunod natin yung 10 utos. Sabi ni Lord, yun yung pang 11, may kulang. May kulang. Okay? Kasi nga, masyado natin ginugol yung panahon natin sa mundo. Kaya hindi tayo makasunod sa Panginoon. Sinusunod natin yung sinasabi ng mundo. Nandiyan ka pa ba, church?
Luke 9:23-27. Punta tayo sa Luke 9. Ang ganda ng sinasabi dyan sa Luke chapter 9. Sabi niya, at sinabi niya sa lahat, kung ang sino man ay nagnanais sumunod sa akin, kung ito yung pagnanais mo, ito yung kagustuhan mo, tanggihan niya ang kanyang sarili. Deny yourself. Sabi mo, deny yourself. Yan. Kasi ito katawan na to, sabi niya, matulog ka, higa ka, magtrabaho ka, ubusin mo yung time mo sa mga masasarap na bagay. Huwag kang pupunta sa church. Sabi ng katawan. Kasi itong tinitira ng kalaban eh. Di ba? The spirit is willing, but the body is weak. Diba? Our body is weak. Ang gali kasing ano yung katawan natin eh. Tinatawag ka nung kama, higa ka. Higa ka. Ikaw na yung katawan mo. Siyempre, sabi ng katawan mo, ipahinga mo ko. Sabi ng Espiritu, no, mag-worship. Gusto ko mag-worship. Sabi ng Spirit, hindi, gusto ko. Sabi ng katawan, mas malakas yung katawan. Oh, yung hila. Natatalo yung katawan. Tama? Parang mas malakas si katawan sa atin. Agad nating binibigay. Binibaby natin siya. Sino dito binibaby niya yung katawan niya? At pinapahirapan niya yung espiritu niya, yung kaluluwa niya. Every time we do not read the Word of God, every time we do not worship, every time that we do not praise God, every time that we do not do our ministry in the Lord, your soul suffers, your spirit suffers. Hindi natin napapansin yon, pero ang laking impact nun sa buhay natin. Ano nangyayari? Nagkakaroon ng kaguluhan. Di pagkakasundo. Bakit? Because of the soul, because of the spirit. Masyado natin pinapaboran yung ating katawan. Hindi natin alam na nagsasuffer yung ating spirito, yung kaluluwa. At akala mo, you're okay. Kasi ang ayos mo na, kung titignan mo, okay ka naman na. Ayos mo naman. Ganda naman ang damit mo. Maunlad ka naman. Yes! Physically. But how about your soul? When we talk about soul, our mindset, our feelings, our thoughts. How is it? Kumusta yon? Diba? Kaya maraming mga tao, kahit mayayaman sila, bumibigay. Pupunta ng Baguio, doon magpapakamatay. Bumibigay sila. Diba? Bakit? Kasi ang hina ng kanilang espiritu, ang hina ng kanilang kaluluwa, ang hina ng kanilang pag-iisip. Masyado kasi nilang pinalakas yung kanilang katawan. Kaya ang nangyari, they cannot follow God. Punta tayo dito. Balikan natin yung Luke. Sabi niya, tanggihan niya ang kanyang sarili at magpasan ng kanyang krus araw-araw at sumunod sa akin. Ibig sabihin ni Lord, kapag tayo po'y sumusunod sa Kanya, He did not promise an easy Christian life. Hindi madali. Hindi madali. Pero kagandahan, nandun si Lord, kasama niya tayo, kasama natin siya. Hindi tayo, bagaman mahirap, pero that is the way, yung daanan eh. Pero sabi ni Lord, you must carry your own cross. Punta tayo, verse 24. Sapagkat ang sino mang nagnanais na iligtas ang kanyang buhay, ay mawawalan ito. Ito yung mayaman. Gusto niya, iligtas niya yung sarili niyang buhay, magkaroon siya ng eternal life without following Christ. No, na hindi niya lalakaran yung nilakaran ni Jesus Christ. Ang sabi rito, subalit sino mang mawalan ng kanyang buhay dahil sa akin ay maililigtas na ito. Kapag sinasabi na natin, ito mga bagay na ito, this is my life, dito kami kumukuha ng pang-araw-araw namin. Ng aming pagkain, ng aming pangangailangan, pambayad. Ito yon. Tapos, pastor, gusto mo talikuran namin? No? Gusto mo iwanan namin? Pero, nagsanabi ng Panginoon, napakatindi. Sapagkat ang sino magnagnanais na iligtas, yung gumagawa ka ng sarili mong pamamaraan, to survive, to have an eternal life, to be saved, sapagkat ang sino mang nagnanais na iligtas ang kanyang buhay, ay mawawalan nito, subalit sino mang mawalan ng kanyang buhay dahil sa akin ay maililigtas niya ito. If you are doing it for the sake of God, for the sake of Christ, hindi ka naman pagkukulangin ng Diyos, hindi ka mawawalan.
Ang hirap po no na tanggapin no. Hindi natin mapanghawakan, di ba? Pastor, sa totoo lang, ang dali lang sabihin. Totoo yan. Ang daling sabihin na hindi ka pababayaan ni Lord. Lalo na kapag wala ka sa sitwasyon ng tao, di mo lang kasi alam, Pastor. Pero take note, nanggaling kami dyan. We've been there. Hindi nyo lang ako nakita. Nauna na kasi ako. Kayo papunta pa lang. Pabalik na nga kami eh. Patapos na kami eh. Malapit na. 4 months, 5 months, 6 months, kailan yung graduation na kailan ka matatapos? June, August? Ilang months na lang. Patapos na kami. We've been there. Ilang taon kami nag-pray? Ilang taon kami nagtiis? Nandiyan, galing na kami dyan. Pero ang sabi ng Panginoon, ang mga sumusunod sa akin, hindi mawawalan. Bakit natatakot tayo na sumunod sa Diyos? Bakit natatakot tayong mag-volunteer? Lord, I will follow you. Kahit talikuran namin itong mga bagay nito. Iwanan namin itong mga bagay nito. No? Kasi kailangan namin sanayin yung sarili namin kasi whether we like it or not, if we are desiring for the kingdom of God, iiwanan namin lahat ng bagay dito sa mundo. Naku niyo po ba? Kahit gaano yung karamihan, kahit ano pang gawin mo, yung kayamanan mo, maiiwan mo talaga yan. Maiiwan yung mga bagay na yan. Punta tayo dito. Sa verse 25. Sapagkat ano ang, sabi niya, mapapakinabang ng tao kung kumakamit niya ang buong sanlibutan, ngunit mawala o mapahamak naman ang kanyang sarili. What's the sense? Kaya ang sabi ng Panginoon, be separate eh. Sumunod ka sa akin. Kaya sinasabing, be separate from the thing, from the world, is the purpose is not to stay there only, but to follow God. Naku niyo po ba? Kasi nga, bakit? Kasi may relationship na tayo. So ngayon mamimili ka, parang ganito lang yan. Committed ka sa isang babae or sa isang lalaki. May relasyon kayo, mag-asawa na kayo. Pwede mo nang talikuran yung barkada mo, hindi. Kaya mo naman talikuran? Kaya na yon. At harapin mo talaga kung sino yung karelasyon mo. Tama po ba? Ganon tayo eh. Kailangan, umano na tayo dyan. Mag-separate na tayo sa kanila. Hello, nandiyan ka pa? Yun ang gagawin natin. You know what, church, kung bakit until now, you're not enjoying your Christian life? Because you believe na hindi ganun katiyak ang kaligtasan mo. May doubt ka pa. Alam mo sa sarili mo na hindi pa sapat yung ginagawa mo para sa Diyos. And meron kang fear na kapag dumating ang Diyos, maaari kang maiwan. That is your fear. That is your fear. Kaso nagtatalo yung isip mo eh. Nandito pa tayo sa mundo eh. We need to eat. We need to drink. We need to pay for our bills. Paano yan, Pastor? Babayaran mo ba? Hindi. Kasi hindi naman ako nagsulat ng Bible, tsaka hindi ako nangako sa inyo. It is God. Pinapasabi niya lang. Nasubukan namin, ginagawa namin. At gusto namin i-share sa inyo. Bakit gusto mong ilunod yung sarili mo doon? Ang sabi ng Bible, kahit anong gawin mo, kahit mapasayo pa yung, yung SM. Yung pagod mo, nagpapayaman lang, yayaman lang si SM eh. Ikaw yung pang-araw-araw mo lang yan na po-provide. Pero si SM, habang nagpapakasipag ka sa kanya, pinoprovide mo yung pang-walang hanggan niya. Yung pang 10 years niya. Natutulog lang siya. Eh, samantalang tayo nakatayo, salita ng salita, napapahiya tayo, may nagagalit sa atin. Pero yung pinagtatrabahoan natin, papito-pito lang. Tapos sumasakay ng helicopter, ikaw natatraffic ka pa. Pag nahuli ka, may penalty. Pag nag-overtime ka, walang bayad. Tama ba yun? It is not fair. It is not fair. Kaya ang sabi ng Panginoon, sa Kanya tayo mag-invest. Kay Lord, kapag nahuli ka, isasarado niya yung pinto. Pero kapag nariyan ka naman, present ka lagi, He will bless you. Gaya ng ating Panginoon. Kapag ginagampanan mo
Yung ministry mo, ibe-bless ka niya. Okay, kami po, ganun yung ginagawa natin. Basta we're just doing our ministry, our part. And nakikita naman namin kung paano kumilos si Lord sa buhay namin. May mga iba sasabihin nila, alam mo, Pastor, kumikilos si Lord sa buhay namin. Do you think it is really God working in your life? Is it really God who is blessing you? Bakit sumusunod ka ba sa Kanya at ibe-bless ka niya? Unfair naman sa mga tao sumusunod dahil hindi sila bine-bless. Baka, kaya lang may mga blessing ka na sinasabi mo, it is because Satan is deceiving you. Bine-bless ka niya para nang sa ganon, diyan ka lang. Ang lakas ng kita mo diyan. Malaking sweldo mo diyan, diyan ka lang. Hindi ka sumusunod kay Lord tapos may blessing ka. Take note, Satan can also bless. Matthew chapter 4, I will give you this. Only if you will worship me. Pastor, di ko naman wino-worship si Satan. We are worshiping Satan kapag naroon tayo sa isang bagay na ayaw nating iwanan. Masyado nating pinanghawakan, minahal, binigyan ng importansya. Kahit sabi mo pang, this is the blessing from God. Yes, it is a blessing from God. Pero yun din ang gagamitin ni Satan para linlangin ka. Di ba, sino ba yung nag-create ng rock? Si Lord. Ang sabi ni Satan, kung gagawin mong tinapay ang batong ito, kung ano yung mga creation nila, talagang kung titingnan mo kung paano manloko itong si Satan. Di ba? Lolokohin niya ito yung mga Kristiyano. Basta taya ka lang ng wedding, tapos mag-tights ka. Taya ka ng loto, tapos pagawa mo yung church. Parang gandang pakinggan no? Balatuan mo si pastor. Ang ganda na pastor, sa totoo, pag pray mo, pastor, tumama ako ng loto, bibilang kita ng bahay. Bibili natin ito lahat na to. Parang alok ni Satan no? Ganun si Satan nag-alok, tama? Matthew chapter 4, basta't gawin mo lang, ibibigay ko sa ilat to. Hello, church. Huwag ganun. Sunod tayo kay Lord, hindi ka mauubusan, hindi ka mawawalan. Yun ang katotohanan dyan. Amen? You are experiencing nothing because you are not following Christ in your life. Kaya ka nakakaranas ng kawalan kahit meron ka. Kaya ka nakakaranas ng kalungkutan. Tingnan niyo yung mayaman, ang yaman na niya, pero nalulungkot siya. Alam niyo, there are times we need to choose between God and goods. Amen? May mga bagay tayong pinagpalit Nakala natin mas maganda. One time, meron tayong nakasama sa church. And as far as I know, this is the message. Ito palang babae na ito. Wala naman dito yun, no? Okay. Yung babae na ito, pinagpalit niya yung pamilya niya sa isang lalaki na nagtatrabaho sa Super. Kinuwento sa akin to. Nagtatrabaho sa Super yun. Baka kilala ni Joanne. Hindi ko alam kung Super nga ba or Kodak. No, something like that. Yung babae talagang umiyak siya habang nagpipreach. Bakit? Pinagpalit niya pala, Christian din pala siya. Pero nanaig yung kanyang damdamin. Pinagpalit niya yung anak niya at saka asawa niya sa isang lalaking may asawa. Grabe, ano? Ganon tayo We're seeking for true joy and true happiness in our life. To the point na pinagpapalit na natin yung isang bagay talaga na napakahalaga. Because, bakit? Kasi masyado nating yinakap and embrace, binigyan ng time yung mga bagay na ito, na feeling natin, ito yung makakapag-save sa atin, makapagbibigay sa atin ng kagalakan, kasapatan, contentment in our life, and fulfillment in our life. Pero at the end of the day, makikita mo na mali pala yung decision mo kasi pinagpalit mo yung isang bagay na napakahalaga. And that is God. Maybe today we are exchanging or we are replacing God in our life. Nire-replace natin si Lord sa buhay natin. By all this, sabihin na natin, mga businesses and work. I'm not saying again na iwanan mo. Ang sabi lang naman ng Bible is bitawan. Yung ipagbili at ipamigay, ibig sabihin, bitawan mo. Tinignan ko po ito, what's the meaning of that? Bitawan lang. Yung bang panandalian, pwede mo, diyan ka muna. And then, lapit ka kay Lord. Naku niyo po ba? Napakasimple lang nun Hindi ba kayang bitawan mo muna yung bagay na yan?
and then harapin mo naman si Lord, balikan mo na lang. Kasi kapag nakita ni Lord na kaya natin palang bitawan to for Him, sabi ni Lord, kapag napagkatiwalaan kita sa napakalit na bagay, pagkakatiwalaan kitang napakalaking bagay. I praise God kasi ngayon, inaano tayo ni Lord pinalalago niya ang gawain Kasi nga, somehow, sabi ni Lord, ayan, mapagkakatiwalaan na kayo. Tingnan mo yung katabi mo, mapagkakatiwalaan yan. Kahit hindi siya kamukha mo katiwala. Pero mapagkakatiwalaan yan. Yan ang pagmumuka na pinagkatiwalaan ni Lord, whether you like it or not. Amen? Kaya ngayon palang pagtiwalaan mo na siya. Walang dahilan para hindi mo siya pagkatiwalaan kasi pinagkatiwalaan siya ni Lord Tanong, church, yung katabi mo, sabi ko mapagkakatiwalaan. Ikaw kaya? Mapagkakatiwalaan ka ba? Yun lang. Konti lang ang nag-amen. Sigurado kayo katabi mo mapagkakatiwalaan, pero ikaw hindi. Okay? Nandiyan ka pa ba? Church, kasi ang pupunta lang sa langit yung mga pinagkatiwalaan. Amen ba yan? Ayun. Kung mapagkakatiwalaan ka, of course, mapunta ka sa langit. Tayo po lahat tumayo. Kanta muna tayo. Alam niyo po, napakabanal ng Diyos, no? Sinaniwalang banal ng Diyos. Ayun. Alam ko, nasa Book of Isaiah yun, nang sabi niya, nakita ko ang Diyos, nasa kanyang kaluwalhatian, nasa kanyang throne, at siya napakabanal. Ano? And when we talk about God's holiness, napakalawak po nun. Napakalawak nun. No? So, dapat ngayon pa lang, ang sabi ng Bible, without holiness, no one can see God. Napakaganda nun, no? Kailangan maging banal din naman tayo ngayon. At ang pagiging banal ay pagtalikod sa lahat ng mga bagay. Yung pagkakaroon ng relationship sa Diyos, paglalayo doon sa mga bagay na nakakapagparami sa atin. Ang sabi ng 2 Corinthians chapter 7 verse 1, no? Ang sabi niya doon, throw off everything that contaminates your body and spirit or body and soul. Ang galing nun, no? Yung daw nagko-contaminate, yung nakakarumi sa atin. Alisin mo. Amen ba yan? Napakaganda yan, ha? Ilayo natin sa atin. Iwaglit natin sa ating isipan yun. Yung mga bagay na nakapagpaparami. Amen? If you want to see God in your life, if you want to see the miracle work of God in your life, no? Sa kanya ka lang titingin. Kung ano yung kayang gawin ng Panginoon, hindi kung ano yung kayang gawin ng mga bagay na meron ka. Because napakalimitado na kayang gawin ng mga bagay sa ating buhay. Yung mga bagay sa mundo, they are limited. Pang-mundo lang yon. He cannot work pagdating sa kalangitan. The world has no power ever pagdating sa kalangitan. But the heaven has the power over the world. Amen ba yan? Palakpakan natin si Lord. I saw the Lord sit on His throne. He was clothed in glory, exalted high. And the train of His clothes fills the temple. Come on. And the angels circled round Him and cried, You are holy, oh so holy. You are holy, Lord of all. Alam niyo po, ito yung sasabihin natin sa kalangitan. Holy, holy, holy is the Lord. And there are three. Holy, holy, holy is the Lord. Ibig sabihin yung presence ng Trinity naroroon.
Amen ba yan? So ito lang yung sasabihin natin lagi. Hallelujah. Come on, let us sing that part again. You are holy. Come on, sing that song. Yes, God. Oh, so holy, Lord, you are holy. Holy is the Lord. Come on. Come on. Awitin natin second verse. And know is me, for I'm unclean. For my eyes have seen, yes, Lord, the Holy King, and He cleansed my lips right before I died. Yes, Lord. And the pillar shook as the angels cried. Yes, God, holy is the Lord. You are holy, oh so holy. You are holy, holy Lord of all. You are, yes, Lord, you are holy, Lord. Yes, God. Lord, you are holy. Come on. Of all, holy Lord. Yes, God, you are holy. You are holy. Oh, so holy. Yes, Jesus. Holy Lord, you are holy, Lord of all. You are holy, Lord. Salamat, Panginoon, sapagkat meron kami isang banal na Diyos na pinupuri, dinadakila at sinasamba sa umagang ito, Lord. Patuloy, Panginoon, ikay aming luluwalhatiin, dadakilain sa aming kalagitnaan, sa aming buhay. Father God, in the mighty name of Jesus, Lord, nawa kami po, Panginoon, ay makaranas ng God's favor, the favor of eternal life in your kingdom, Lord God. This is what we want, Lord. This is what we are praying for, O God. Na nawa, Panginoon, mapabilang kami sa iyong kaharian. Mapabilang kami, Panginoon, sa magmamana ng isang buhay na walang hanggan sa kalangitan. Lord, help us to be ready and to get ready, Panginoon, sapagkat alam namin, napakalapit na, O Diyos. And I believe, Lord, maaring itong oras na ito, Panginoon, dumating ka. Itong araw na ito, maaring bukas, sa isang linggo, sa isang buwan, sa isang taon. I don't know, Lord, but I believe you will come. I believe, Lord, you will come. At ang sabi mo, Panginoon, sa John chapter 14, verses 1 to 3, Lord God, ikay paparoon sa iyong Ama, at ipaghahanda mo kami ng matitirhan, at kami iyong kukunin upang makapiling ka na namin at makapiling mo na kami, Lord God. This is our faith tonight. This is our faith today. This is our faith this year. This is our faith, Lord. Hanggang, Panginoon, hanggang sa ikay dumating. This is our faith. At hindi ito magbabago, Panginoong Diyos. Na kami naniniwala, Panginoon, na isa kami at kabahagi kami, Panginoon, sa isang buhay na walang hanggan dyan sa iyong kaharian. Sa lahat ng naniniwala sa oras na ito, sa lahat ng mga nagnanais na makapagmana ng isang buhay na walang hanggan,
May mga bagay na dapat tayong iwan. May mga bagay na dapat tayong bitawan. May mga bagay na dapat tayong kalimutan. At may mga bagay din tayong dapat gawin na napakahalaga. Ito yung pagkakataon na pinagkakalob sa atin ng Panginoon. Maging matuwid ka sa harap ng Panginoon. Maging katanggap-tanggap ka sa harap ng Panginoon. Maging karapat-dapat ka sa harap ng Panginoon. Make a decision today. Dapat gumawa ka ng decision ngayon. Nang decision mo ay nagsasabing, Lord, I want to establish my relationship to you. Lord God, help me to separate myself to the world. And Lord, I will follow you. Church, kung nagkaroon ka ng ganitong uri ng desisyon sa iyong buhay sa oras ito, titiyakin ko sa iyo sa pamamagitan ng salita ng Diyos, hindi ka mawawalan, hindi ka mauubusan, hindi ka mapapahamak. You will save your life according to the will of God, according to the plan of God. Salamat, Panginoon, sa pagkakataon na ito na ikay aming nakasama, Panginoon. Bagaman sa kabila ng aming karamdaman, kalalagayan, kapaguran, Panginoon, still, Lord God, sinamahan mo kami, itinayo, Panginoon, binigyan ng lakas. Sa pangalan ni Jesus, Lord, salamat sa iyong papuri, pagluwalhati at pagdakila, at ang lahat na nagtitiwala sa Panginoon ay magsabi ng malakas na, Amen, Amen, and Amen.